Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, June 20, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Presyo ng produktong petrolyo tataas ng halos 5 piso kada litro sa susunod na linggo dahil sa digmaang Israel at Iran. Pisong dagdag pasahe naman, pinag-aaralang ipatupad. Those are the sectors of government na hirap of the society na hirap sa cash. Student discount sa MRT at LRT, 50% na. Mas mataas na diskwento sa mga senior citizen, planong isunod na rin. Heavy traffic sa motorcycle lane sa Commonwealth Avenue, inirereklamo. Pero planong solusyon ng MMDA, inalmahan ng bikers. Alas 4 kontra mosquito campaign laban sa dengue, muling umarangkada sa mga paaralan. Sa showbiz, Superman star David Corenswet nasa Maynila para sa world premiere ng kanyang movie. At Maris Racal dadalo sa 2025 Taipei Film Festival para sa pelikulang Sunshine. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mga ka-A to Z, ihanda na ang inyong bulsa dahil halos 5 piso kada litro ang inaasahang dagdag sa singil sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Inaalmahan naman ito ng ilang motorista habang ikinalulungkot din ng mga commuter ang nagbabadyang dagdag piso sa pasahe. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Preno-preno muna sa ibang gastusin dahil aarangkada na naman ang presyo ng langis. Talagang mapapabusina ang mga motorista sa susunod na linggo dahil sa nakatakdang big-time price hike sa petrolyo. Papalo sa halos 5 piso ang idadagdag sa singil ng produktong langis. Ang gasolina posibleng umabot ng 3 piso ang binabadyang itataas kada litro, habang halos 5 piso naman ang dagdag sa kada litro naman ng diesel. Naglalaro naman sa 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos kada litro sa kerosene. Ang primary reason, alam naman natin ng lahat, ng yung geopolitical conflict na nangyayari between Israel and Iran. Ayon pa sa Department of Energy, ito na ang pinakamataas na oil price hike na naitala ngayong taon sa bansa. Kaya ang mga motorista, lalo ng mga jeepney driver, nangangamba na sa matitirang kita na kanilang maiuuwi. Daing ng mga motorista ngayon ang mamahal na nga ng mga gastusin o bilihin sa pang-araw-araw. Idagdag pa ang pambaon ng kanilang mga anak na nagbalik eskwela. Poproblemahin pa nila ang dagdag singil sa petrolyo sa susunod na linggo. Si Tatay Ronnie magdadagdag na lang ng ilan pang oras sa kanyang pamamasada para mabawi kahit paano ang mababawas sa kanyang kita. Lalo pat graduating sa kolehiyo ang kanyang anak ngayong taon. Sobra na ho pahirap sa mga driver yun, tsaka operator. Kasi sa ngayon ho kasi, mahal na ho mga bilihin, tapos dadagdag pa ho yung pagtaas ng mga patrolyo, diesel, ganyan. Bilang solusyon naman dito, pinag-aaralang ipatupad sa susunod ding linggo o sa unang linggo ng Hulyo ang pisong dagdag sa pamasahe. Ibig sabihin, kung sa jeep mula sa minimum fare na 13 pesos, magiging 14 pesos na ito. Yung piso talagang naunawaan natin ang ating mga commuters. Pangunawa lamang sa ating mga mananakay sapagkat wala namang panghuhugutang iba ang ating mga driver ng pampublikong sasakyan kundi ito. Paglilinaw naman ng mga transport group na nagsulong din ng panukala. 3 taon na itong nakatenga at kailangan ng tugunan dahil kawawa naman daw kasi ang mga tsuper. Pero ang commuter na si John umaray na agad sa nagbabadyang dagdag pasahing ito. Hindi naman po mabigat yung piso, pero ang problema po kasi siyempre sa taas po ng bilihin, tas mababang sahod po, tsaka marami rin po naghahanap ng trabaho ngayon, gaya ko po. Meron rin pong kasing mga commuter na hindi lang po isang beses bumabiyahe, may bumabiyahe po ng 3 beses. Kung sa bawat biyahe po na dumadagdag po na piso,
So malaking kakulangan na po yun. Pero paliwanag ng transport groups, maaari naman nilang ibaba agad o ibalik sa dati ang pasahe kapag bumaba rin ang singil sa petrolyo. Lalo pa kung matuloy ang pangako ng pamahalaan na fuel subsidy o kapag natamo ang $80 per barrel ng global oil price. Itong provisionary increase na hiningi namin, pag ito po ay naging stable na, bababa po namin to kahit anong oras, basta po maayos na. Pasensya na po kayo. Parehong mga motorista at commuter ang apektado ng pagtaas ng mga produkto at serbisyo lalo na sa susunod na linggo. Kaya abiso po sa lahat, konting pasensya at tipid-tipid muna. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, good news, tinaasan ng Marcos government ang diskwento para sa mga estudyante na sumasakay sa mga tren. Mula sa dating 20% discount, 50% na ang magiging bawas sa pasahe. Umarangkada na nga ngayong June 20 ang kalahating pamasahe na lang para sa lahat ng estudyante, kabilang ang mga kumukuha ng postgraduate studies. Kailangan lang ipakita ang kanilang school ID sa kasalukuyang academic year. Ayon sa Department of Transportation, sa ngayon ay sa single journey ticket pa lang available ang 50% diskwento. Pero epektibo naman ito araw-araw, kabilang ang weekend at holiday at magpapatuloy hanggang 2028. Alinsunod ang 50 off sa train fares sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang sanay magamit sa iba pang gastusin sa pag-aaral ang matitipid sa pasahe. For us students po, sobrang laking tipid niya po, lalo na kaming mga taga-Antipolo pa po, papunta ng Manila. Sobrang layo po kasi. So, malaking pandagdag po siya sa budget namin for baon. Dapat tulungan natin yung mga estudyante, lalo na ngayon. Kaka-open pa lang this week ng classes. And kahit pa paano, alam naman natin, hirap na hirap tayo sa buhay natin ngayon. So, konting tulong sa mga estudyante, malaking bagay na to. Kasi tulong din to sa mga magulang nila, sa mga pamilya nila. Bukod naman sa mga estudyante, ayon sa Malacanang ay pinag-aaralan na ring isunod ang 50% discount sa train lines para sa mga senior citizen. Inanunsyo yan ng palasyo ilang oras matapos ilabas ang podcast ng Pangulo Ferdinand Marcos na nais niya ring madagdagan ang diskwento sa MRT at LRT lines para sa senior citizens. Mas malaki kasi yan ang those are the sectors of government na hirap of the society na hirap sa cash. Estudyante, walang pera ang estudyante usually. Yung mga matatanda ko, kaunti lang ang hawak nilang pera. So, bakit pa natin pababayarin? They already served the country, nagtrabaho sila ng buong buhay nila. Dapat naman magbigyan natin ng konting benepisyo, di ba? Nagrereklamo na ang mga nagmomotor sa pagsikip at pagbigat ng daloy ng trapiko sa motorcycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bukod pa nila sa problema sa kanilang kaligtasan sa kalsada. May pinag-aaralan namang solusyon ang MMDA. Pero tila ang maapektuhan naman dito ay ang mga nagbibisikleta. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Ganitong sitwasyon sa exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Masikip at halos dikit-dikit ng mga rider. Dagdag pasakit pa ang ilang four-wheel vehicles na kumakain sa motorcycle lane. Just to stay in the lane because of their fear of getting apprehended, hindi na nila iniisip yung safety nila, yung tinatawag natin na margin of safety. Bagay na kailangan ng hanapan ng solusyon. Kung kaya naman pinag-aaralan ng MMDA ang ilang opsyon kabilang ang paghati ng bike lane ito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at nang sa ganoon hindi nga mag-embudo ito mga motor sa loob ng kanilang exclusive motorcycle lane lalo na tuwing rush hour. Sa ngayon, 5 meters ang lapad ang two-way bike lane pero planong bawasan ito at ibigay sa mga motorsiklo. Nasa 5 meters siya. Kung ibibigay natin ang 2.5 meters sa nagmumotor, additional 2 lanes po yan. Sa ganitong paraan, batay sa pag-aaral ng Traffic Engineering Division ng MMDA, ay mapapabilis ng 24% ng biyahe ng mga motorsiklo. Pero hindi pabor dito ang higit 2 dekada ng siklista na si Mia. Parang is a step backward po. Every time we think about getting from those who have less in wheels sa kalsada. So kung kunyari person with disability po kayo, so ibig sabihin po ba wala kayong karapatan na magbisikleta?
Ipinatupad ang bike lane program para sa kaligtasan ng mga siklista at upang palaganapin ito bilang mode of transportation. Anila, baka mawala ng karapatan sa lansangan ang mga nagbibisikleta. Pero pagtitiyak ng MMDA, hindi po aalisin yung bike lane. Hindi po aalisin yung bike lane. Hahatiin lang po, babawasan. Isasanggunin muna ito ng MMDA sa Quezon City Local Government at ilang pang ahensya ng gobyerno na may sakop sa bike lane program. Nagarap din ang MMDA at ilang miyembro ng motorcycle community sa konsultasyon ukol sa ilang polisiya gaya ng no contact apprehension policy. Isa sa hiling ng mga rider, bawasan ang multa sa mga mahuhuli sa NCAP. Ibangga sana natin doon sa kita ng bawat Pilipino. Kasi kung magmumulta kami ng 1,000, alam naman natin, walang perpekto. Lahat nagkakamali. Lahat nagkakamali. Kung magkamali ako ng 2 beses, 3 beses isang araw, 1,000, 2,000, 3,000, 3 huli. Baka po pwede niyong i-consider. Hindi pabor dito ang MMDA pero bukas na magkaroon ng community service. Pag-usapan na lang po siguro natin kung ano yung klase ng community service at kung gaano kahaba. Doon na lang po siguro namin i-compensate. Tiniyak ng MMDA na bukod sa cameras at artificial intelligence na nagre-record ng mga paglabag ay kanila itong dinodouble check para maging patas sa mga motorista. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, bawas ito sa korupsyon at tutulong sa pagtalima sa batas trapiko ng mga motorista. Matatandaang muling ipinatupad ng MMDA ang NCAP nitong Mayo matapos bawiin ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order. Taliwas sa batikos, hindi naniniwala si PBBM na gagamitin lang ito bilang milking cow para sa mga multa. Giit ng Pangulo, magandang layunin nito para masunod ang batas sa trapiko. Para sa akin, it will be the opposite. Kasi, magsabi na tayo ng totoo. Pag hinuli ka ng pulis, lisensya mo. May nakadikit doon sa lisensya. May nakasiksik na doon sa lisensya mo, mga 200, 500, baka malaki na. Mag-ingat ka, huwag mo nang uulitin. Pero nasuhulan mo na. 5 airport police na sangkot sa umano'y taxi extortion scheme sa Paliparan ang sinibak na sa pwesto ni Transport Secretary Vince Dizon. Nag-ugat ang investigasyon ng ahensya sa sumbong ng isang driver na si Felix Opina sa umano'y 60-40 na hatian kung saan pwersado umanong magbigay ang mga taxi driver ng porsyento sa mga pulis. Ito anya ang dahilan kung bakit napipilitang mag-overcharge ang ilan sa taxi driver sa airport. Una nang ipinasuspindi ang lisensya ng taxi hub transport driver na si Opina matapos mahuling naniningil ng 1,260 pesos na pasahe para maghatid lang mula Terminal 2 hanggang Terminal 3 ng NAIA. Tiniyak naman ng pamunuan ng Manila International Airport Authority na magpapatuloy ang kanilang investigasyon kung gaano nga ba kalawak ang naturang extortion scheme. Rest assured naman, no, na we won't stop at the 5. If and meron talaga na involved pa na iba, hahanapin at hahanapin. Suportado ng Commission on Human Rights ang panawagan ni UN Special Rapporteur Irene Can na ibalik ang Pilipinas bilang bahagi ng International Criminal Court. Sang-ayon din ang CHR sa pagratipika ng International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Kasunod ito ng ulat ni Can sa UN Human Rights Council kung saan ibinahagi niya ang sitwasyon ng freedom of expression sa Pilipinas matapos bumisita noong Enero 2024. Samantala, ayon naman kay Human Rights Watch Senior Researcher Carlos Conde, dapat manindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gumawa ng hakbang matapos maghayag ng pagiging bukas sa muling pag-anib sa ICC. Sa ikalawang araw ng kanyang pagbisita sa Japan, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga major stakeholders ng Japanese tourism sector para palakasin ang turismo sa Pilipinas. Giit ni PBBM, mayroong humigit sa 200 flights ang nag-uugnay sa Japan at Philippines, kabilang sa mga nakipagpulong kay Marcos ang mga kinatawan ng Japan Tourism Agency, JTB, Hankyu Travel, Kansai Airports, Philippine Airlines at Cebu Pacific.
Ayon naman kay Tourism Chief Cristina Frasco, nananatiling ikatlong pinakamalaking inbound market ng Pilipinas ang Japan. Tiniyak din ni Marcos sa mga Japanese partners ang patuloy na pagpapaunlad sa mga paliparan tulad ng NAIA at mga regional airports para palawakin pa ang akses ng mga banyagang turista. Matatandaang puspusan ng pagpapaunlad ng Pilipinas sa sektor ng turismo bilang pangunahing panggatong ng pagbangon ng ekonomiya. Binibigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng deadline hanggang Disyembre ang mga opisyal para ayusin ang San Juanico Bridge at magamit muli ito para sa mga sasakyang may bigat ng hanggang 12 tonelada. Babala ng Pangulo, kung hindi matatapos ang proyekto, tatanggapin niya ang mga resignation. Matatandaang simula nitong Mayo, limitado sa 3 tonelada lang ang dumaraang sasakyan sa 2.16-kilometer bridge dahil sa posibleng pagkasira nito na natuklasan ng DPWH. Dahil po yan sa malaking epekto sa supply at transportasyon hanggang Mindanao ay nagdeklara na rin ng state of calamity sa Eastern Visayas. Tiniyak naman ni PBBM na ibabalik ang serbisyo ng San Juanico sa normal sa lalong madaling panahon. I'm sorry na nangyari ito at alam ko yung nararanasan ninyo, nararanasan ng ating mga transport operators, ang nararanasan ng ating mga negosyante. Kaya asahan ninyo, talagang minamadali namin na maayos kaagad ito, and we'll make sure that you will be safe. We will bring the services of San Juanico back to normal. Inatasan na ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilang kasama na magpaliwanag sa mga kasong plunder, technical malversation at korupsyon kaugnay sa umano'y pag-abuso sa confidential funds. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez, Disbursing Officer Gina Acosta, ilang dating DepEd officials at Security Chief na si Colonel Raymond Lachica. Kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martirez ang utos at sinabing may 10 araw na palugit para maghain ng counter affidavit at ebidensya. Babala ng Ombudsman, ituturing na pagkawala ng karapatang magpresenta ng ebidensya ang hindi paghaharap at pagbibigay ng sagot. Wala pa namang komento ang opisina ni Duterte pero nauna naman na niyang iginiit na politikal umano ang motibo sa issue. Lumipad patungong Melbourne, Australia si Vice President Sara Duterte nitong Martes ng gabi ayon sa opisina ng pangalawang Pangulo. Dadalo si Duterte sa rally sa June 22 para ipanawagan ang pagpapalaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakadetinis sa ICC sa Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Bago ang biyaheng ito, gumawa rin siya ng personal na biyahe sa Malaysia. At noong nakaraang buwan ay nasa Netherlands din si Duterte para naman sa kanyang kaarawan at nanguna sa isang protesta para rin sa kanyang ama. Ang sunod-sunod na paglabas ng bansa ng Vice Presidente ay nangyayari sa gitna ng nalalapit na impeachment trial sa Senado. Siya ay na-impeach ng Kamara noong February 5 dahil sa alegasyon ng betrayal of public trust, korupsyon at iba pang mabibigat na paglabag. We have a new Kim. Gagampanan ng Filipina actress na si Julianne Pundan ang role na Kim sa Miss Saigon musical sa United Kingdom. Sa isang video kasama ang cast, very grateful at happy si Julianne na mapiling gaganap sa iconic role na Kim na isa nga sa pinakasikat na musical play sa buong mundo. Bukod kay Kim, magiging bahagi rin ang Filipino-British singer na si Sean Miley Moore ng musical bilang engineer. Habang nakatakdang itatanghal ang Miss Saigon sa UK simula October 2025 hanggang Abril 2026. I feel very privileged, very honoured as well, because Miss Saigon is it's an insane musical. The score complements the storyline so well. It's just all beautiful, and the fact to play Kim, I'm so blessed. I feel very, very grateful. We're bringing this back home to UK because I'm actually half Filipino, half British. So finally performing in the motherland. Susunod alas 4 kontra mosquito campaign laban sa dengue. Muling umarangkada sa mga paaralan.
At sa ibayong balita, bilang ng Pinoy na nasugatan sa giyera ng Israel at Iran umakyat na sa 8. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Binatikos ng ilang netizens ang isang councilor sa Tugigaraw dahil sa umano'y paggamit ng artificial intelligence sa pagbuo ng kanyang panalangin para sa ika-9 na session ng City Council noong June 17. Sa video kasi na kumakalat sa social media, nasambit din ng opisyal pati ang guidelines sa paggamit ng AI tool. May your divine light shine upon us, guiding us in our endeavors and filling and filling our hearts with hope and inspiration. May we also pray, feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. Sa iba pang balita, tinatayang nasa 30 kilo ng shabu na nagkakahalagang nasa 204 million pesos ang nasamsam ng mga otoridad sa Naik, Cavite madaling araw ng June 20. Ayon sa ulat ng pulisya, isang 26 anyos na security guard ang nakadiskubre ng isang kaduda-dudang green na maleta sa tabihan ng bakanteng lote sa Friendship Road, Barangay Sabang. Sa pag-inspeksyon ng mga pulis, nadiskubre ang 30 heat-sealed packs na hinihinalang shabu. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Resty Soriano, hepe ng Naik PNP, may nakakabit na 3 surveillance camera malapit sa maleta. Senyales na posible itong dead drop o modus ng droga na iniiwan sa isang spot para pick upin ng buyer nang hindi namamalayan. Iwasan ng huli kaya camera ang ginamit para monitor kung sino ang kuha. Yan ang sinabi ni Soriano. Patuloy naman ang backtracking operations at review ng CCTV para matunton ang mga suspect. Dinala na sa crime lab ang droga para sa masusing eksaminasyon. Muling umarangkada ang alas 4 kontra mosquito campaign ng Department of Health sa mga paaralan bilang panlaban sa sakit na dengue. Nakilahok sa Cleanliness Drive ang Antipolo National High School kung saan may 12,000 mag-aaral. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Alas 4 na ng hapon, sa pagtunog ng sirena, sinimulan ng mga estudyante ang sabayang paglilinis ng kapaligiran ng Antipolo National High School. Ayon sa Department of Health, ito ang panlaban sa sakit na dengue, lalo tumaas ng 56% ang bilang ng kaso sa unang quarter ng 2025 kumpara noong isang taon. Taom, tak-tak, tuyo, takip! Ang 40 kontra dengue campaign ng DOH ay taob, taktak, tuyo at takip. Ibig sabihin, kailangang siguruhing tuyo ang paligid upang hindi pamugaran ng dengue carrier na mga lamok. Kahit po sa mga schools, hindi lang po sa mga bahay natin, maaari pong makapag-imbak po ng tubig sa mga naiwan na lalagyan sa paligid. Maaari po siyang pangitlogan ng lamok. So kahit po ganun lang siyang kaliit, maaaring pangitlogan ng lamok at maaaring maging breeding site po para dumami ang lamok po natin. Hanggat maaari, ang mga basura na itatapon po nila ay nasa tamang lagayan at yung mga maaaring mga basang, mga papel, mga pinagkainan dapat po nasa tamang lagayan. Malaking hamon sa pamunuan ng eskwelahan na mapanatili ang kaligtasan, lalo't 12,000 ang kanilang estudyante ngayong taon sa grade school at junior high school. Sa nagdaang school year, 70 estudyante sa buong bayan ng Antipolo ang tinamaan ng sakit na dengue. Malaki po ang ating paniniwala na bababa pa po ito dahil sa mga efforts na ginagawa po ngayon. Katulad po nitong programa natin na to na alas 4 kontra mosquito. Ayon sa DOH, kailangang agapan ng sakit na dengue at ang mga lamok na may dala nito, lalo't posibleng tumaas ang bilang ng kaso ngayong tag-ulan. Para sa Balitang A to Z, King Salinas.
Posibleng gawing state witness ang isang suspect sa kaso ng mga nawawalang sabungero, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Ayon sa Department of Justice, kasong kidnapping at illegal detention ang kinakaharap ng naturang individual, pero maaari siyang i-discharge kung mapatutunayang mahalaga ang kanyang salaysay. Sa pahayag ni Remulla, matagal na niya anyang kilala ang testigo at desidido itong magsabi ng totoo. Kasabay nito, sinabi pa ng kalihim na may iba pang dokumentong maaaring magpatunay sa mga alegasyon ng testigo. Isang composite team naman ng technical divers mula Coast Guard at Philippine Navy ang ipadadala sa Taal Lake para hanapin ang posibleng mga labi ng mga biktima. Tiniyak ni Remulla na nakikipag-ugnayan sila sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero hinggil sa update. Ang mahalaga, determinado siyang magsabi ng totoo. Yan ang mahalaga sa lahat. Ibinalik sa Bureau of Immigration Holding Facility sa Camp Bagong Diwa ang viral Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Yan ay matapos makapagpiyansa sa kasong unjust vexation na kinakaharap sa Taguig RTC. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, hindi na siya papayagang makagala dahil mananatili siyang nasa kustudiyan ng Bureau of Immigration habang nililitis ang mga kaso. Maaaring umabot ng hanggang 18 buwan na pagkakakulong ang sasapitin ng vlogger sa bansa. Hindi rin siya maaaring ipa-deport sa Russia or Amerika dahil ayon sa Interior Local Government Department, ayaw siyang tanggapin ng parehong bansa. Nadagdagan pa ang naitalang Pinoy na nasugatan sa nagpapatuloy na girian ng Israel at Iran. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola, hindi bababa sa 8 ang mga Pinoy na nasugatan dahil sa kasalukuyang sigalot. Isa sa mga biktima ang nasa kritikal na sitwasyon habang na-discharge naman na ang 7 pang iba. Sa kasalukuyan, nasa 187 na Pinoy na sa Israel ang humiling ng repatriation sa pamahalaan. Sa aming pagbabalik sa showbiz, it's a bird, it's a plane, Hollywood actor na si David Carensuet nasa Pilipinas para sa promotion ng pelikulang Superman. At Maris Racal dadalo sa 2025 Taipei Film Festival para sa kanyang pelikulang Sunshine. Manatiling nakatutok kayo'y nanonood ng Balitang A to Z. Nasa Pilipinas ngayon ang Hollywood actor na si David Carensuet para sa promotion ng inaabangang pelikulang Superman. Samantala, critically acclaimed movie Sunshine muling lalahok sa International Film Festival, this time sa 2025 Taipei Film Fest. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Your actions. That's what makes you. It's not a bird, it's not a plane. It's Superman in the Philippines. Yes, dahil naglanding na sa Pilipinas ang bagong Superman na si David Carensuet na talaga namang nagpakilig sa Pinoy fans sa isang mall sa Pasay City nitong Huwebes, June 19. Siksikan ng venue sa dami ng fans na dumayo at naglaan ng oras, makita lang si Ultimate Superman. Present din ang kanyang leading lady na si Rachel Brosnahan bilang Lois Lane, direktor ng pelikula na si James Gunn at DC Studio Head Peter Safran. Bukod kina David at Rachel, kasama rin sa cast ang ilang bigating artista tulad ni Nicholas Hoult, Eddie Categi, Anthony Carrigan at marami pang iba. Bahagi ng Superman World Tour ang kanilang pagbisita sa Pilipinas, kung saan first stop talaga sa kanilang world tour ang ating bansa para sa promotion ng upcoming film na ipapalabas in cinemas nationwide sa July 9. Samantala, Sunshine in
Taipei. Tumungo papuntang Taiwan ang award-winning actress at incognito star na si Maris Racal para sa screening ng pelikulang kanyang pinagbibidahan, ang Sunshine. Sa Instagram, makikita sa kanyang story ang photo snaps niya habang nakasakay sa eroplano. Tungkol ang pelikulang Sunshine sa isang kwento ng batang gymnast kung saan nalaman niyang buntis siya habang naghahanda para sa isang national team tryout. Matatandaang nanalo ang naturang pelikula sa prestihiyosong Crystal Bear for Best Film in the Generation 14 Plus section sa 2025 Berlin International Film Festival o Berlinale. Habang nagkaroon din ito ng world premiere sa Toronto International Film Festival. Nakatakdang mapanood ang pelikulang Sunshine dito sa Pilipinas sa July 23. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sobrang dami ng pasahero, kaya naman pinipili ng iba ang pag-book sa mga ride-hailing apps. Pero paano na lang kung sa personal na inyong pagkikita? Giant pala ang isasakay mo. Go pa rin ba? Kasha? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa essayist na si Ralph Emerson. Ang sabi niya, hindi nahihintay ang kapayapaan sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pag-unawa lamang ito makakamtan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!